Isang ulila ang naghahangad ng mas masayang buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang taong nagmamahal sa kanya, ngunit ito pa lamang ang simula ng mga pagsubok at kaguluhang dala ng kanyang kagandahan. Lumaki si Jolene sa mga foster homes kung saan sinamantala siya ng mga ama, at lantaran siyang kinamuhian ng mga ina. Dahil dito, pinili niyang pakasalan si Mickey, isang binatang nagmamahal sa kanya. Matapos ang seremonya, mainit siyang tinanggap ni Uncle Phil, tiyuhin ni Mickey, bilang bahagi ng pamilya, habang si Aunt Kay ay nanatiling formal sa kanyang pagbati. Pagkatapos ng kasal, sinabi ng kanyang asawa na maninirahan muna sila sa bahay ng tiyuhin at tiyahin nito sa loob ng ilang taon bago sila magkaroon ng sariling tahanan. Nagtaka si Jolene dahil inakala niyang magkakaroon sila agad ng sarili nilang bahay sa loob ng ilang buwan. Nangako naman si Mickey na gagawin niya ito para mapasaya siya. Ilang sandali pa, dumating sila sa kanilang pansamantalang tirahan kung saan ginaganap ang resepsyon. Hinalikan ni Phil sa pisngi si Jolene at agad niyang tinawag si Mickey para sabihin kailangan na nitong pumasok sa trabaho kinabukasan kahit bagong kasal pa lang siya. Dinala naman ni Kay si Jolene sa kwarto ng bagong kasal at sinabing pansamantala lamang ito at inaasahan siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Masaya at bukal sa loob na pumayag si Jolene, ngunit hindi niya sinasadyang ma-offend si Kay nang tawagin niya itong aunt. Dahil dito, pinilit siya ng matanda na tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Kinabukasan, ipinadala ni Mickey si Jolene sa paaralan, ngunit nababahala siya na tila hindi siya gusto ni Kay. Hindi ito pinansin ni Mickey dahil tiwala siya sa kanyang pamilya. Kalaunan, napansin ng guro sa sining na tila hindi kontento si Jolene sa kanyang mga gawa. Sinabihan siyang iguhit ang mga bagay na nakita niya na, ngunit sinabi niyang nais na niyang kalimutan ang karamihan nito. Gayunpaman, pinatuloy siya ng guro sa paghimok, dahil nakikita nito ang talento niya bilang isang artist. Nangako si Jolene na susubukan niya, habang inaayos ang kanyang guhit ng pamilyang sabay-sabay kumakain. Sa hapunan, pinuri ng mga lalaki ang luto ni Jolene, ngunit kabaligtaran ang naramdaman ni Kay. Inabot niya ang pagkain sa kanyang asawa, na magalang itong tinanggihan para magbigay daan sa panghimagas. Doon napagtanto ni Jolene na hindi siya nakapaghanda ng dessert, kaya't pinaalalahanan siya ni Kay na gawin iyon sa susunod. Nawala ang gana ni Kay, kaya't nag-alok si Jolene na gumawa ng sandwich para sa kanya. Subalit, hindi sinasadyang nabasag niya ang bote ng ketchup, na lalo pang ikinagalit ni Kay. Pagbalik nila sa kwarto, ipinahayag ni Jolene ang kanyang pagkadismaya sa kanyang pagluluto at iminungkahi kay Mickey na baka mas mabuting si Kay na lang ang magluto para sa sarili. Hindi siya sinang-ayunan ni Mickey at ibinigay nito ang kanyang maagang regalo para sa kaarawan ni Jolene kinabukasan. Masayang isinuot ni Jolene ang nightgown ngunit napansin niyang ito ay masyadong malaki at laos na. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Mickey, at sinabi niyang sana'y nakilala siya ng kanyang ina. Napaisip si Jolene kung paano nawala ang kanyang biyenan, ngunit bigla na lamang umiyak si Mickey at tumangging pag-usapan ito. Sinubukan ni Jolene na aliwin siya sa pamamagitan ng paglalamang, ngunit unti-unti niyang napagtantong wala itong ambisyon sa buhay. Unti-unti na siyang nasanay sa kasalukuyang kalagayan, nakalimutan na nila ang plano nilang magkaroon ng sariling bahay. Kinabukasan, biglang pumasok si Phil sa kanilang kwarto para batiin si Jolene ng happy birthday, hindi alintana ang kanilang pagiging pribado. Napansin ni Kay na walang tapal o daw si Jolene sa ilalim ng kumot kaya malamig ang bati nito at agad siyang inutusan na linisin ang kusina. Ginawa ni Jolene ang lahat para ma-enjoy ang paglilinis, kaya't nagsindi siya ng musika habang sumasayaw at nagsusuyod ng sahig. Hindi niya alam na lihim siyang pinagmamasdan ni Phil na may masamang intensyon. Dahil sa tukso, bigla siyang binuhat ni Phil at pinalakpakan siya sa araw ring iyon. Mula noon, araw-araw na silang lihim na nagkikita at nilulunod ang sarili sa bawal na pagnanabik. Lumipas ang panahon at inamin ni Jolene na masama ang loob niya kay Mickey, ngunit agad siyang inililihis ni Phil sa pangakong magsasama sila at magpapatayo ng sariling bahay. Gayunman, iniisip ng dalaga na hindi siya mahal ni Phil, pero pinili pa rin niyang maghintay. Sinabihan siya ng matanda na kailangan nilang mag-ingat para kina Kay at Mickey. Isang araw, mas maagang umuwi sina Mickey at Kay. Narinig ni Kay ang mga tawa mula sa loob ng bahay. Binaliwala ito ni Mickey at sinabing baka mula lang sa telebisyon iyon, pero may kutob na si Kay. Sinundan niya ang tunog at nahuli sina Phil at Jolene na magkasama. Galit na galit si Kay, at hinayla palabas ng bahay si Jolene. Naiwang umiiyak at puno ng kahihiyan si Jolene habang umaalingaw-ngaw ang sigawan. Ilang sandali pa, lumabas si Mickey mula sa bahay, umiiyak. Sinubukan ni Jolene humingi ng tawad, ngunit tinalikuran siya ng asawa habang papunta sa kanyang truck. Nagmaneho si Mickey papunta sa tulay, at mula roon ay tumalon siya sa kanyang katapusan.
Kalaunan, inilipat si Jolene sa isang motel ng Protective Services habang pinagdedesisyonan pa ang kanyang kaso. Iminungkahi ng psychologist na inatasan sa kanya na ipadala si Jolene sa isang pasilidad para sa mga menor de edad hanggang siya'y maging ganap na adulto. Sa pasilidad, nakilala niya ang punong nurse na si Mrs. Ames at ang tagapag-alaga na si Cindy. Nagtanong si Jolene kung maaari siyang humingi ng mga gamit sa pagguhit, at pinayagan naman siya, ngunit binigyan siya ng mga tableta kahit tinanggihan niya ito. Ilang araw ang lumipas bago niya napagtanto na ang lugar na ito ay hindi talaga para sa paggaling ng isipan. Makalipas ang ilang buwan, ipinatawag siya sa korte upang patunayan na isa pa siyang menor de edad, at kinilala ng hukuman na pinalakpakan siya ni Phil. Tinangka niyang kausapin si Phil habang dumaraan siya sa tabi nito, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Pabalik sa pasilidad, pinatahan siya ni Cindy at sinabing hindi siya ang may kasalanan, sapagkat isa siyang biktima. Kalaunan, ibinahagi ni Jolene kay Cindy na unti-unti siyang nasisira sa loob ng pasilidad. Sa isang sandali, muntik na siyang halikan ng tagapag-alaga, ngunit umatras ito at umalis. Naiwan si Jolene na muling ipinagpatuloy ang pagguhit ng larawan ni Mickey, sa kanya ito hinalikan bilang pamamaalam sa gabi. Lalo pang nabahala si Jolene sa pasilidad ng isang pasyente ang sinaktan ang sarili sa paglipas ng mga araw, mas binigyan siya ng pansin ni Cindy, hindi namamalayang hindi iniinom ni Jolene ang kanyang mga gamot. Di nagtagal, gumawa si Cindy ng hakbang na nauwi sa kanilang pagiging pisikal, kahit si Jolene ay tila walang pakialam. Kinabukasan, inabot ni Mrs. Ames kay Jolene ang mga watercolor, na ani ay utang niya kay Cindy dahil ito raw ang nagmungkahi ng art therapy. Dahil ipinagbawal na ang salamin mula sa insidente, inalok siya ng ibang mga pasyente ng pera kapalit ng pagpinta niya ng kanilang mga anyo, kaya't nagkaroon siya ng paraan upang kumita. Isang gabi, hiniling ni Jolene kay Cindy na palabasin siya, sinabing gusto niyang makasama ito. Sumang-ayon si Cindy basta't mangangako si Jolene na mananatili sa kanya habang buhay. Nangako si Jolene, kaya't lihim siyang inilabas ni Cindy gamit ang kanyang sasakyan. Kinabukasan, ginawan siya ni Cindy ng make-up, gaya ng matagal na niyang gustong mangyari, saka ito nagmadaling bumalik sa trabaho, handa sa mga tanong tungkol sa nawawalang pasyente. Masaya niyang ipinangako sa nobya na babalik siya para magkasama sila. Hiniling ni Jolene na pumunta sa dalampasigan, ngunit determinado si Cindy na ikulong siya. Ayaw pa nga siyang palapitin sa bintana, dahil gusto raw niyang maghintay hanggang maging ligtas na ipakita ang kanilang relasyon. Dahil dito, tumakas si Jolene sa sandaling nakaalis si Cindy. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. Nang maubos ang pera mula sa kanyang pagpipinta, sumakay-sakay siya sa mga sasakyan at ipinagpalit ang sarili kapalit ng kaunting pera. Kalaunan, nakahanap siya ng mas maayos na trabaho bilang crew sa isang diner at nakakatanggap siya ng maraming tip dahil sa kanyang itsura. Napansin ng kanyang katrabahong si Kendra ang isang customer na mukhang kakaiba, ngunit cute naman daw ito para kay Jolene. Alam ni Kendra na may paghanga ang lalaki kay Jolene, kaya't siya na ang kumuha ng order para mailayo siya rito. Gayunman, iginiit ng lalaki, na nagpakilalang si Coco, na si Jolene ang kumuha ng order. Nang lapitan siya ng dalaga, ipinakilala niya ang sarili, ipinapatugtog ang kantang ginawa niya para kay Jolene at nagyayang lumabas. Sa kanilang date, napatawa siya ni Coco, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Nalaman niyang si Coco ay isang tattoo artist na may sarili niyang shop. Dahil pareho silang may hilig sa sining, inalok siya nitong maging apprentice, at pumayag naman siya. Nagpaalam siya kay Kendra dahil lilipat na siya sa bahay ni Coco. Pinayuhan siya ng katrabaho na mag-ingat dahil 2 linggo pa lang silang magkakilala, ngunit nanindigan si Jolene na naniniwala si Coco sa kanya. Mabilis na natutunan ni Jolene ang tatuwang at humanga sa kanya ang mga kliyente. Hindi nagtagal, inalok siya ni Coco ng kasal. Una niya itong tinanggihan, ngunit napapayag din siya ng lalaki sa pagsasabing pareho silang ulila at artist. Kahit hindi niya lubusang kilala ang lalaki, pumayag si Jolene na pakasalan siya. Ikinasal sila, at labis ang pagmamahal ni Coco sa kanyang bagong asawa. Subalit, unti-unting naiisip ni Jolene si Mickey sa halip na si Coco. Isang araw, dumalaw si Kendra habang papalabas si Coco. Nang malamang hindi alam ni Jolene kung saan pupunta ang asawa, iminungkahi niyang sundan nila ito. Nahuli nila si Coco na pumapasok sa isang motel room. Inakala ni Kendra na sangkot siya sa ilegal na gawain. Galit na hinarap ni Jolene ang kanyang asawa pagkaraan ng mga kliyente, at ipinaliwanag nitong ang sideline niya ang bumubuhay sa kanilang shop. Di nagtagal, biglang dumating sa tattoo shop ang isang babaeng may dalang sanggol, nagpakilala siya bilang si Marin, ang asawa ni Coco. Nang tanungin ni Jolene kung siya ang dating asawa, napagtanto ni Marin na walang alam si Jolene sa tunay na kalagayan.
Dumating si Coco, at inabot ni Marin sa kanya ang sanggol habang sinampal niya ito. Ipinasa ni Jolene ang bata sa lalaki habang sinusubukang lusutan ni Coco ang gulo. Inihatid ni Sal si Marin at ang sanggol sa labas, saka sinabi kay Jolene na maghintay muna habang ihahatid niya ang mga ito. Naiwan si Jolene bilang galit na pangalawang asawa. Sinira niya ang loob ng bahay, nag-impake ng kanyang gamit, at habang nagliligpit ay nakakita ng isang bag na may ilegal na asin. Sa udyok ng paghihiganti, isinaboy niya ang laman nito sa mesa, inilapag ang kanyang singsing, at tumawag ng pulis bago umalis. Matapos ang panibagong pagtataksil, muling nakaramdam si Jolene na parang isang batang inabandona, at naisip niya ang kanyang mga magulang. Wala siyang ibang mapuntahan, kaya't nagtungo siya sa Las Vegas at nagtrabaho bilang mananayaw. Isang mayamang customer na si Sal ang nagpareserba ng mesa para makausap siya. Ipinakilala siya ng manager bilang baby. Pinuri ni Sal ang kanyang talento, at ibinunyag ni Jolene ang kanyang tunay na pangalan. Hindi nagtagal, naging regular na bisita si Sal at naging maginoo ito sa kanya. Kilala rin ito sa komunidad, kaya't naranasan ni Jolene ang isang marangyang pamumuhay. Dinala siya ni Sal sa kanyang penthouse, kung saan nakita ni Jolene ang isang mahalagang painting na ayon kay Sal ay sumasalamin sa kanya. Nakita rin niya ang mga litrato ng pamilya ni Sal, at ipinaliwanag nitong may kanya-kanyang buhay na ang kanyang mga anak, at matagal nang wala ang kanyang asawa. Dahil sa pagkahumaling sa kanya, inalok siya ni Sal na manirahan dito at binigyan siya ng credit card na walang limitasyon, ipangakong mabubuhay siyang parang reyna na walang kapalit. Bagamat alam ni Jolene na hindi lahat ng sinasabi ni Sal ay totoo, tinanggap niya ang alok nito. Ilang araw ang lumipas at totoo sa salita si Sal, ibinigay nito ang lahat sa kanya. Sinabi ni Jolene na mahal niya ito. Isang araw, sumama sila sa hapunan kasama ang mga business partner ni Sal, ngunit tumanggi itong pag-usapan ang negosyo. Nadismaya ang mga kasosyo dahil may nais silang talakayin, pero iginiit ni Sal na hindi niya babaguhin ang estilo niya sa negosyo na 25 taon na niyang ginagawa. Sa mga sumunod na araw, naging abala at tensyonado si Sal, ngunit pinayagan si Jolene na gawin ang anumang gusto niya, kabilang na ang pagpipinta. Ipinakita niya kay Sal ang bago niyang likha, at muling ipinahayag ng lalaki ang pagmamahal niya, pangakong iingatan siya kahit siya'y mawala. Isang gabi, habang kumakain sa isang restaurant, napansin nila si Sal ang mga business partner nito kasama ang mga kaina-hinalang lalaki. Nagdesisyon si Sal na huwag na silang lapitan at sabihing mas nais niyang bigyang pansin si Jolene. Isang madaling araw, nakatanggap ng nakakabahalang tawag si Sal. Ginaising niya si Jolene at sinabing maghintay siya sa ibaba. Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago ito umalis. Habang naghihintay, nakarinig si Jolene ng pagsabog. Nagmadali siyang bumalik sa kanilang suite at nadatnang wala ng buhay. Si Sal sa sahig. Nandoon pa ang mga salarin, kaya't napilitan siyang tumakbo sa takot. Sa huli, nagtungo siya sa Tulsa at nagtrabaho bilang receptionist. Tahimik ang naging buhay niya roon. Napansin ng kanyang katrabaho na si Peggy ang pagmamadali niya, at ipinaliwanag ni Jolene na may catering gig siya. Sa event, napansin siya ni Brad, anak ng may-ari ng bahay, at sinimulang harutin siya. Nanatiling propesyonal si Jolene at tinanggihan siya. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang malaking bouquet mula kay Brad, at sinabi ni Peggy na pagmamay-ari ng pamilya nito ang gusali at halos kalahati ng Tulsa. Hindi interesado si Jolene, ngunit pinayuhan siya ni Peggy na huwag tanggihan si Brad kung gusto niyang manatili sa trabaho. Kaya, napilitan siyang tanggapin ang paanyaya at dinala siya sa isang mamahaling restaurant. Hindi ito nagpahanga sa kanya, lalo na nang lumabas ang pagiging kakaiba ni Brad. Katulad ng dati, nasanay rin siya sa ugali nito at nagsimula silang mag-date. Hindi nagtagal, inalok siya ng kasal ni Brad. Tinanggihan niya ito, sinabing hindi pa nila lubos na kilala ang isa't isa. Ngunit iginiit ni Brad na hindi mahalaga sa kanya ang nakaraan ni Jolene. Sa bandang huli, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng altar sa araw ng kanilang kasal. Wala ang mga magulang ni Brad, ngunit tila wala rin itong pakialam. Sa kanilang wedding night, nakita ni Brad ang tattoo na gawa ni Coco, at naging masakit ang karanasan para kay Jolene. Sa mga sumunod na araw, nanatiling walang pakialam ang mga biyenan niya. Sinabi ni Jolene kay Brad na kung magkakaroon sila ng anak, mamahalin niya ito ng buong puso. Nang sumang-ayon si Brad, inamin niyang buntis siya, at labis ang tuwa ng lalaki. Lumipas ang mga buwan, at isang gabi, ginaising siya ni Brad at tinanong tungkol sa mga dati niyang karelasyon. Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sinabi nitong wala siyang pakialam noon, kahit nagpumilit si Jolene na ikwento ang kanyang nakaraan. Nang mapagtanto niyang marami ng lalaking naging bahagi ng buhay ni Jolene, umalis si Brad at sinundan siya ni Jolene upang pakalmayan, ngunit sinaktan siya nito at iniwan.
Kinabukasan, nagpunta sila sa simbahan. Umiiyak si Brad habang humihingi ng tawad sa pananakit dahil nasaktan daw siya ng kanyang asawa. Pinatawad siya ni Jolene at hindi nagtagal ay isinilang niya ang kanilang anak na lalaki. Sa wakas, nakaramdam siya ng kapayapaan bilang isang ina. Ngunit habang ibinubuhos niya ang oras sa kanyang anak, naging irritable si Brad, lalo na nang muling makipag-ugnayan ang mga magulang nito sa kanya. Isang araw, nakita ni Jolene ang kanyang biyenan na may iniaabot na mga papel kay Brad. Pagkatapos nito, galit na pumasok si Brad sa kwarto at sinaktan siya matapos malaman ang nakaraan niya. Nabigla ang yaya nang makita si Jolene na duguan sa sahig. Naglinis si Jolene, kinuha ang anak, at nagtungo sa women's shelter. Sa kasamaang palad, walang abogadong tumanggap ng kaso niya dahil hawak ng mga benta ng kapangyarihan, pera, at ebidensya, ang kanyang madungis na nakaraan. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating ang pulis sa shelter at inaresto siya sa kasong pagdukot sa sarili niyang anak. Humanap siya ng bagong abogado, ngunit hindi rin ito makapagtanggol sa kanya kahit halatang biktima siya ng karahasan. Ipinagkaloob ng hukom ang buong kustodiya ng anak sa mga benten. Walang magawa si Jolene kundi tanggapin ang masaklap na katotohanan. Hinalikan niya ang anak sa huling pagkakataon at inisip kung paano ito lalaki nang walang ina. Lumipad siya patungong Los Angeles at nakahanap ng trabaho bilang ilustrador sa isang maliit na kumpanya ng comic books. Inilalabas niya ang kanyang mga karanasan sa mga graphic novels na pinamagatang Jolene. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, naglakad-lakad siya sa Hollywood District, naaalala ang mga nagsabi sa kanyang dapat siyang maging artista dahil mukha pa rin siyang wala pang 25. Napaisip si Jolene kung susubukan niya ito, baka nga ang wish sa pagkabata ay kayang tuparin. May isang ina at batang lalaki ang dumaan, at tinitigan siya ng bata habang ngumiti siya rito, naalala ang kanyang anak. Inisip niyang kapag naging matagumpay siyang aktres, babalik siya sa Tulsa sakay ng limousine, at sasalubungin siya ng kanyang anak na may yakap na pan ng pagmamahal. Ngunit bumalik siya sa realidad. Tinalikuran niya ang batang nasa lansangan at pinunasan ang kanyang luha. Sa halip, inayos niya ang kanyang ngiti, at pinili ang umusad sa hinaharap kaysa mabuhay sa isang pantasyang maaaring hindi na mangyari. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po.